Ta Ay guys, tapos tuloy yung kwento. Tapos guys, may pinagdasal ako sa Panginoon. Pinagdasal ko sa Kanya na sana pag umuwi ako sa isang lugar, hibuin niyo yung mga puso nila. Huwag niyong hayaan na hatakin nila ako pababa. Siraan nila ako, gawan nila ako ng kwento. Sana hipuin nyo lahat sila. Hipuin nyo yung puso nila, yung utak nila, yung isip nila. Imbis hatakin ako pababa, hatakin nila ako pataas. Imbis siraan nila ako, away yung maramdaman nila sa akin, tulong, at saka yung pagmamahal. Talagang dinasal ko yun. Minasal ko talaga yun. Tapos, nung time na yun, guys, nung umuwi ako sa bahay, naramdaman ko na kagad yung pagmamahal ng mga kapitbahay, yung pagmamahal ng mga dati kong mga nakasamaan ng loob. Naramdaman ko sila. Siyempre, nagpakababa ako, nagpakumbaba ako, ganon. Siyempre, dapat ako yung maunang minati kasi kahit sino naman may mali, kahit sino may kasalanan, di ba? Kung talagang gusto mo magpakumbaba, magbago, gusto mo talaga maging maayos lahat, hindi mo hahayaan na yung pride mo pairalin. Yung dating ma-pride, yung pride ko, wala na yung ginanan ko na yun. Kaya binaba ko yung sarili ko sa lahat ng mga nakasamaan ko ng loob, hiningaan ko ng sorry. Yung iba hindi ko maningihan ng sorry, pero inunahan ko ng ngiti, inunahan ko ng tibo. Tapos naramdaman ko talaga sila na parang, uy, yay, ganito ang itinda mo. Ako mukha ka ng ganito para maging legal yung ganito. Naramdaman ko sila, gano'n. Tapos nung time na parang may gagawin ako sa bintana, bigla na lang may umoffer. Oh, bakit hindi mo may itali? Parang gano'n. Sige, ako na magtatali niyan. Gano'n, parang ang sarap sa pakiramdam mo. Ang bilis ni Lord mag-response. Tapos yun, hanggang sa nag-pray na naman ulit ako kasi iyak ako ng iyak, stress na ako, depressed na ako. Tapos yun nga, naisipan ko nga na parang, Lord, ayoko na, pagod na ako, gusto ko na magpakamatay, ayoko na, gano'n. Hawak-hawak ko yung maliit na Monte Maria na galing Batangas. Hinalik-halikan ko yun, tapos niyaka, pinasok ko dito sa loob. Tapos yun, ginanyan ko, ang bigat na kunin nyo na yung bigat na nararamdaman ko. Tapos yun nga guys, hanggang sa nagpray ako, Lord, sana yung tao na yan, yung best friend ko na yan, hipuin niyo yung puso niya, hipuin niyo yung isip niya, sagutin niya lahat ng mga tanong na hindi masagot-sagot. Para matahimik na itong kalooban ko, matahimik na itong utak ko, matahimik na yung kaluluwa ko. Kala mo namatay kami kaluluwa, no? Basta ganon. Tapos yun, umiyak ko dyan sa may pinto. Hagulgol ako ng hagulgol. Ano bang mali? Ganon. Ganon ba ako kasama? Masamang tao ba talaga ako? Ganon. Tapos yun, naging mabuti naman akong anak, naging mabuti naman akong kaibigan, naging mabuti naman ako kahit pa paano kapitbahay, naging partner, gano'n. Basta gano'n. Basta yan ako sa mga karelasyon ko, sa mga kaibigan ko, sa mga kamag-anak ko, kahit hindi ako kagad yung nag-sorry, direct to the point na sorry, pero binaba ko pa yung sarili ko, kumusta na kayo, gano'n. Basta gano'n. Tapos, eto nung umiiyak na ako, promise, minuto lang siguro, sabihin na natin sige 30 minutes, ganyan, 30 minutes o 1 hour, basta saklit lang. Biglang, kasi chinat ko si best friend ko nang chinat ko si best friend, bigla siyang nag-reply na yes po. Grabe, ang saya ko noon, ang tuwang-tuwa ko noon. Tapos yun, sinabi niya na nalagaan ko yung sarili ko, huwag mong pabayaan, gano'n. Tapos nag-explain na siya kung bakit nangyari, kung bakit nagkaganon, ba't nagkaganyan. Ayun, ang gaan, grabe yung pakiramdam ko. Hindi ko naramdaman yung basta
sinabi ko na lang sa isip ko, ang gaan-gaan na ng pakiramdam ko na nagpaliwanag na siya. Tapos parang dati parang 10 nakadagan dito na na 10 truck na graba nakadagan dito. Nung nagpaliwanag na siya, nag-explain na siya kung bakit nangyari yun, bakit nagkagito, ang gaan, sobra. Sabi ko, Lord, thank you. Nalinawan na yung utak ko, gumaan na yung utak ko, gumaan na yung pakiramdam ko. Natatahimik na ako. At least, kung masaya na si best friend ko ngayon, masaya na rin ako sa kanya. Sobrang saya ko na rin sa kanya. Siguro ibinigay mo nga lang talaga sa akin si best friend. Si best friend ko. Siguro dahil nga, nung panahon na kailangan ko siya dahil wala akong masandalan, wala akong maiyakan, wala akong malapitan, nandyan siya. Ngayon na wala na yung mga pagsubok sa buhay ko, inibang way mo na siya. Ang daming ibinigay ni Lord, ang dami niyang pinatunayan guys sa akin na nandyan siya, may totoong Panginoon. Hindi ako kailanman guys na nasiro kay Lord. Lahat ng hiniling ko, lahat ng naisin ko, na bibigay niya. Karamihan, minuto lang, promise. Kaya, kayo guys, pag na-depress kayo, na-stress kayo, oo, hindi biro ang ma-stress, hindi biro ang ma-depress. Naranasan ko talaga yan. Hindi ko lang maikwento kasi, syempre, dahil marites. Basta, lang, limitation lang, nililimit ko lang. Basta, mag-pray, taimtim, galing sa puso, galing sa isip. Huwag bibitaw. Palagi magdasal, kahit meron ka o wala, magdasal ka. Ngayon masasabi ko, thank you for watching guys. Sana meron kayong natutunan sa akin.